Pagtutulungan na ni Yuno at Mereolio na si Lucifero, magpapakita na naman si Nak ng panibagong kombinasyon ng Devil Union at sasama na din si Yami sa pakikipaglaban. Kaya naman halina't alamin na at wag na natin patagalin pa, let's go! Sinabi ni Nak kay Asta na ang battlefield ay para lamang sa mga taong kayang lumaban at sa kanyang nakikita ay hindi na raw kayang lumaban pa ng ating bida. Subalit sagot naman ni Asta ay kaya pa raw nitong lumaban at sa isipan ni Nak na hindi raw nila matatalo si Lucifero kung wala ang anti-magic ni Asta, kaya naman kanyang sinabi na hindi kayang lumaban ni Asta ng mag-isa kung kaya't sasamahan niya raw itong lumaban. Habang pinagtutulungan nila Yuno at Mereolio na si Lucifero ay iba't ibang atake or strategy ang kanilang ginagamit, pero kahit napapansin ng dalawa na walang epekto ang kanilang mga ginagawang pag-atake sa hari, ay patuloy lamang sila sa pagsugod dahil kaya raw nilang lumaban. Naiinis na tanong ni Lucifero kung bakit kailangan niya raw kalabanin ng katulad nila Yuno sapagkat nais na raw niyang tapusin ang buhay ni Asta. Kaya naman humiyaw si Lucifero sa Supreme Devil na si Adramelech at inutusang kalabanin daw nito sila Yuno, pero sagot naman ni Adramelech na ayaw niya raw gawin ang bagay na yun dahil mas masaya daw panooring lumalaban ng kanilang hari na kinainis naman ni Lucifero. Pang-iinis ni Mereolio na mukhang hindi raw sikat ang hari sa kanyang mga alagad at habang papasugod ito ay kanyang napansin na unti-unting nasisira ang kanyang katawan at nangihinayang naman si Adramelech dahil maganda na raw ang kanyang napapanood at maaaring malapit na maging mana mismo ang babaeng leon, pero mukhang hanggang doon na lamang daw ang limit ng isang tao. Sinabi ni Lucifero na mamatay na raw si Mereolio na at sa pagsuntok niyang ginawa ay napalipad ito papalayo at sumunod ay sinuntok naman niya si Yuno at kahit nasangga ni Yuno ito ng kanyang sandata ay napalipad pa rin siya papalayo sa hari. Sa pagtingin ni Lucifero ay laking gulat nito dahil biglang nawala si Asta sa kanyang pwesto at sa likod ng isang anino ay pinakita na lamang ang bagong combination ng Devil Union ni Nak at dalawang malaking aso ang kumagat sa dalawang braso ng hari upang ito ay pigilan. Kahit kagat-kagat ng aso si Lucifero ay parang baliwala lamang ito sa kanya at doon ay biglang nagpakita si Asta mula sa kanyang likuran at sinabi ni Nak na kahit kapalit pa ang kanyang buhay ay gagawin niya ang lahat upang pigilan ng hari, pero sa isang saglit lamang ay madali lamang nakawala si Lucifero at sinabing nandyan ka lang pala isang pasaway na bata. Nang inatake ni Lucifero si Asta ay isang anino ang umarang sa kanya at doon ay pinangsanggan ni Nak ang kanyang sarili upang hindi tamaan si Asta sa atake ng hari. Nangamba si Asta sa kanyang nakita pero si Lucifero ay aatakehin muli si Nak, samantalang si Nak ay bumalik na sa dati nitong anyo at naisip na yun na ang kanyang limit at makakapunta na raw siya kung nasaan si Morgan upang humingi ng tawad. Pero isang itim na bagay ang nagpakita sa harap ni Nak at doon ay nagpakita na si Captain Yami at sinabing matagal tayong hindi nagkita, Vice Captain, kung kaya't hindi ka pa pwedeng mamatay ngayon. Pinakita ang nakaraan kung saan sinabi ni Vanessa na kailangan na may gawin sila upang iligtas si Captain Yami at doon ay nagpakita si Grace sa kabilang side at sinabing pagagalingin niya raw ang kanilang kapitan. Habang ginagamot ay nagulat si Grace sa kanyang nakita dahil nagbago daw ang katawan ni Yami na pwedeng ihalin tulad sa katawan ni Libby at kahit lamog na daw ang physical na katawan ni Yami pero nag-uumapaw naman daw ito sa kapangyarihan at sa sumunod na eksena ay ginamit ni Yami ang kanyang Black Moon upang protektahan ng dalawa sa gravity magic ni Lucifero. So kahit nagbago na ang structure ng katawan ni Yami ay nagawa pa rin pala nitong ibalik sa dati ni Gray, kung kaya't yung mga taong nagsasabi na si Yami ay isa ng devil ay malaking kalokohan sapagkat dito pa lamang ay napagaling na agad siya ni Gray na isang Arcane Stage level. Napansin nila na may papalapit sa kanila at doon ay nagpakita sila Patry, William at Langris at sinabi ni Patry na kahit gusto man niyang bumawi ng utang na loob ay wala na siyang silbi sapagkat wala na siyang Grimoire. O eto na ulit sa mga nagsasabing meron pang Grimoire si Patry ay malinaw na kanyang sinabi na wala na siyang Grimoire kaya wag na itong ipilit. Sinabi naman ni Captain William na sa pamamagitan ng magic ni Yami ay alam daw nila na kaya pa nitong lumaban kung kaya't kuhanin daw nito ang sandata na kanyang ginawa upang makatulong sa laban. Binuhos daw ni William ang lahat ng kanyang magic sa espada na ito kung kaya't iiwan na raw niya ito sa kamay ni Yami at sagot naman ni Yami na sa totoo lamang daw ay hindi pa siya nakaka-get over sa ginawa ni William noon kasama ang mga elves, pero dahil daw sa problema nila ngayon ay ituturing niya daw na sila ay patas na at kung makakabalik pa raw silang dalawa na buhay pagkatapos ng laban ay mag-inuman naman daw silang dalawa. Habang sangga-sangga ni Yami ang suntok ni Lucifero ay napansin naman ng hari na isang dark magic user si Yami, pero sinabi nito na mamaya na raw niya ito aasikasuhin sabay pinalipad niya papalayo ang dalawa upang maiwan si
Asta. Susuntukin na ni Lucifero si Asta at atat-natat niya na itong tapusin, pero mapapansin nating may mga paa ang papalapit sa kanila at doon ay nagpakita sila Zora at Nero kasama ang pusa upang iligtas ang ating bida. Tinanggap ni Zora ang malakas na suntok ng hari at doon ay ginamit nila ang kanilang counter trap magic at sealing magic at sinabi ni Zora na ipapakita niya raw ang kayang gawin ng senior member ng Black Bull sa hari ng mga devil. Sinabi naman ni Nero na wag rin daw kalimutan ang kayang gawin ng bagong member sa grupo at sa kanyang isip na 30 seconds lamang niya kayang ikulong si Lucifero. Natuwa naman si Yami sa pinakita ng dalawa at sinabi naman ni Nak na kailangan na raw umalis nila Yami at sagot naman ni Yami na ano raw ba ang sinasabi ni Nak pagkatapos niyang iligtas ang buhay nito. Sagot naman ni Nak na wala raw siyang pakialam kung mamatay na siya ngayon kung kahit wag daw siyang iligtas nito, pero nasa kanyang isip na tuwing makikita niya raw si Yami ay nakikita niya ang dati niyang sarili, ang version ng kanyang sarili na pinakaayaw niya sapagat yun daw ang version na nagdahilan upang mawala si Morgan kay Yami. Ayaw na raw niyang may makita pang mamatay na malalapit sa kanya, lalo na raw si Yami na isang kaibigan na hindi pwedeng palitan ng kahit na sino man kung kahit nakikiusap itong lumayo na raw ito sa kanya. Sagot naman ni Yami ay siraulo ka ba? Dahil mabubuhay ka pa din at tutulong sa mga tao alang-alang kay Morgan at higit sa lahat ay hindi na kailangan ng rason or dahilan pa upang sagipin ang buhay ng isang kaibigan, Nak. Nang marinig ito ni Nak ay bigla niyang naalala ang sinabi ni Morgan na magkatulad daw silang dalawa ni Yami besides sa kanilang magic sapagkat mas kilala daw nila ang isa't isa at sagot naman ng dalawa na nakakadiri naman daw ang sinasabi ni Morgan. Nakaka-frustrate man daw isipin pero sa palagay niya raw na mas magiging better na magpartner ang dalawa kung ikukumpara sa kanyang ginawa at doon ay sabay napangiti ang dalawa at sinabi ni Nak na masyado na raw matanda si Yami upang magsalita ito na parang bata. Sagot naman ni Yami na ang mga lalaki raw ay nananatili pa ring bata habang buhay pero sagot naman ni Nak na tumahimik daw ito at mag-grow up na daw, pero sagot muli ni Yami na tigilan na raw nila ang pagbibiruan at tinanong kay Nak kung ano raw ang gagawin nila sa kanilang kalaban dahil nasabi daw sa kanya na isa raw itong hari sa underworld. Kaya naman pinakita ang kanilang kabataan sabay napangiti ang dalawa at muli nilang binanggit ang kanilang linya noon na magkaroon daw sila ng kasiyahan sa kanilang kalaban. Sumunod ay pinakita muli ang eksena ni Zora kung saan ang lahat ng magic na kanyang natanggap ay ipupunta niya raw sa kanyang kanang kamao at sinabing pagbabayarin niya raw ng doble ang hari ng mga devil. Kaya naman sa pagsuntok ni Zora ay sinalubong din siya ng isang suntok ni Lucifero at napansin ng hari na sumasabog ang atake na ginawa ni Zora. Sumunod ay sumulpot ang dalawa upang sila naman ang kumalaban sa hari at sinabi ni Yami na alam niya raw na kilala na ni Nak ang lahat ng member ng Black Bulls at tanong nito na diba lahat sila ay masarap panoorin makipaglaban. Sagot naman ni Nak na ayaw man daw niyang tanggapin pero tama daw si Yami dahil nalagpasan daw ng Black Bulls ang inaasahan niya sa kanila. Sinabi ni Zora na nagpakita raw sila Yami upang magbukhang good sa kanilang mga mata pero sagot naman ni Yami na kung ang kanyang mga kasama ay maganda ang pinapakita ay mas mainam daw sa malamang na umaksyon siya sa laban. Hindi raw maintindihan ni Yami pero nag-uumapaw daw sa kapangyarihan ng kanyang katawan at pagtatanong naman ni Nak sa kanyang devil kung kaya pa raw ba nitong lumaban sapagkat si Slotos ay na-burn na sa huling atake nilang natanggap. Kaya naman ginamit ng dalawa ang kanilang full power na mana zone at pinagsama ang kanilang mga magic at kahit nga ba matagal nang hindi nagkita ang dalawa ay mapapansin nating kabisado nila ang bawat isa at napakaraming shadow jutsu ang aatake kay Lucifero. Bagong Devil Union muli ang pinakita ni Nak at manghang-mangha ang dalawang devil sapagkat nag-uumapaw daw ang kanilang katawan sa magic at sumang-ayon naman dito si Nak dahil kahit ayaw niyang aminin ay dahil ito sa kapangyarihan ngayon ni Yami. Naramdaman ni Lucifero ang pagila sa kanya ng kadiliman at habang aatake si Yami ay sinabi nito na ang anino ay gumagawa ng darkness at sa pagiwang kanyang ginawa ay napasangga si Lucifero pero napaturit pa rin ito sa lupa at muling sinabi ni Yami na walang hanggang energy ang nagagawa ng shadow at dark magic. Namangha naman si Adramelech sa pinakita nila Yami at sa pangalawang beses bukod kay Asta ay nagkaroon na din sa wakas ng sugat si Lucifero at kanyang naisip na possible daw pala na matapos ang kanyang buhay sa kamay ng mga tao. Inacknowledge na raw ni Lucifero ang lakas na meron sila Yami kung kaya't walang tawad niya raw papatayin ng mga ito kasama ang kanilang kaibigan, magulang, kapitbahay at ang lahat daw ng tao sa mundo ay uubusin niya raw ito at wala siyang ititira. Naramdaman nila Yami ang buong lakas na meron si Lucifero ngayon at napangiting tanong ni Yami na hindi pa pala ito seryoso at bigla na naman pinakita ang dalawa ding magkaibigan na handa na muling makipaglaban sapagkat dito na natin makikita ang uling sagupaan nila Yami at Nak kasama sila
Asta at Yuno laban sa pinakamalakas na hari ng mga devil na si Lucifero. So grabe talaga ang laban na ito mga kaibigan at ang sarap talagang balikan dahil nakakatas balahibo talaga ang bawat eksena. Kaya naman kung gusto mo pa ito masubaybayan ay don't forget to follow, subscribe at mag-like sa aking video for more Black Clover reviews. Goodbye!